Future accountants, get ready for the true or false questions about the due process of law and taxation. Question number 1. True or false, the due process clause only prevents the government from physically seizing property, not from imposing excessive taxes. The answer is false. Akala mo siguro physical seizure lang, di ba? Buti na lang, sabi nga ni Justice Vitug sa kanyang mga libro, ang due process, lalo na iyong substantive due process, ay tumitingin din sa reasonableness ng tax. Kung ang tax ay sobra-sobra na parang kinukumpiska na lahat ng property mo, yan, bawal yan. Hindi lang sa pagkuha ng physical property, pati sa sobra-sobrang singil na parang wala nang matitira sa'yo. Question number 2. True or false, substantive due process in taxation requires that the tax must be for a public purpose, even if the amount collected is very small. The answer is true. Imagine, sabi ni Dian Villanueva, kahit gaano kaliit ang sisingiling tax, dapat mayroong public purpose yan. Hindi pwedeng ipataw ang tax para lang sa sariling interes ng isang opisyal o isang pribadong grupo. Kailangan, ang mapupunta sa tax na iyan ay para sa kapakinabangan ng mas nakararami. Kahit piso lang ang tax, kung walang public purpose, violation iyan ng due process. Question number 3. True or false, a tax assessment is valid even if the taxpayer was not given any notice, as long as the tax due is correctly computed. The answer is false. Imagine mo, bigla ka na lang may utang sa tax, pero wala kang nakuhang abiso. Paano ka magde-defend? Sabi nga sa mga discussions about procedural due process, lalo na sa mga libro ni Hector de Leon, ang notice ay fundamental. Kahit gaano ka-accurate ang compute ng Bureau of Internal Revenue, kung walang tamang notice, parang naglalaro sila ng tagu-taguan pero ikaw lang ang hinahanap. Void yan! Question number 4. True or false, the opportunity to be heard in taxation means the taxpayer only needs to receive the assessment notice and cannot submit further documents. The answer is false. Hindi lang basta tanggap ng notice tapos wala na. Kung ganoon, parang robot ka lang, di ba? Sabi nga ni Satoru Campo at ng mga kasama niya, ang key opportunity to be heard ay active. Ibig sabihin, may karapatan kang mag-protest, magbigay ng ebidensya, magpaliwanag kung bakit ka disagree. Kailangan pakinggan ka ng Bureau of Internal Revenue at pag-aralan ang isinumit mo. Hindi pwedeng isara lang ang pinto. Question number 5. True or false, if a tax law applies differently to corporations and individuals, it automatically violates substantive due process. The answer is false. Hindi ito automatikong false. Sabi nga sa mga prinsipyong itinuturo sa taxation, pwede namang magkaiba ang pagtrato sa corporations at individuals sa tax law. Ang tanong ay, may rational basis ba yan? May substantial distinction ba ang corporations at individuals para magkaiba ang rules? Kung meron at hindi arbitraryo, then valid yan. Ang due process ay hindi nagbabawa sa differentiation, basta hindi ito diskriminasyon ng walang batayan. Question number 6. True or false, the government can confiscate taxpayers' property for unpaid taxes without any court order, provided proper procedures for notice and hearing were followed. The answer is true. Marami ang nagugulat dito, pero sabi nga sa mga libro, ang Bureau of Internal Revenue ay may kinatawag na summary remedies like distraint and levy. Ibig sabihin, kaya nilang kunin ang property mo para sa unpaid taxes nang hindi na dumadaan sa korte, basta't nasunod ang due process requirements tulad ng notice at opportunity to be heard. Para iyan mas mabilis ang collection ng gobyerno, pero syempre, may limitasyon pa rin. Question number 7. True or false, a tax law that uses vague or unclear language, making it difficult for taxpayers to understand their obligations, violates procedural due process. The answer is true. Imagine, ang tax law sobrang gulo, hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang kailangan mong gawin o bayaran. Paano ka susunod? Sabi nga, ang due process ay nangangailangan ng ascertainable standards. Kung sobrang vague ng batas, ang implementation nito ay magiging arbitraryo, at yan ay labag sa due process kasi hindi ka nabibigyan ng fair warning at guidance. Question number 8. True or false?
The Due Process Clause protects taxpayers from any increase in tax rates, ensuring rates remain constant. The answer is false. Naku, kung ganoon, hindi na makakapag-adjust ang gobyerno sa pangangailangan ng bansa. Ang due process ay hindi nagbabawa sa pagtataas ng tax rates. Ang pinoprotektahan nito ay yung pagtaas na arbitraryo, walang public purpose o sobrang confiscatory. Basta ang increase ay mailehitimong dahilan at hindi oppressive, valid yan. Hindi ito garantiya na forever pareho ang tax rates. Question number 9. True or false? If the Bureau of Internal Revenue fails to strictly follow its own published internal procedures in assessing taxes, it can lead to key violation of the taxpayer's procedural due process rights. The answer is true. Sabi nga sa mga tax discussion, kahit Bureau of Internal Revenue mismo, kailangan sumunod sa sarili nilang rules at sa mga batas. Kung mayroon silang established na step-by-step procedure sa pag-assess, at hindi nila sinunod at naapektuhan ang karapatan mo bilang taxpayer, like hindi binigay ang tamang dokumento o hindi sinunod ang timeline, then yan ay isang violation ng procedural due process. Kailangan sundin nila ang proseso nila. Question number 10. True or false? The due process of law is solely concerned with protecting the taxpayer's property rights and does not consider the government's need for revenue. The answer is false. Hindi lang ito tungkol sa karapatan ng taxpayer. Sabi nga sa mga prinsipyo ng tax law, ang due process ay isang i-balancing act. Binabalance nito ang karapatan ng taxpayer sa pag-aari at ang lehitimong pangangailangan ng gobyerno na mangolekta ng revenue para makapag-operate at makapagbigay ng serbisyo. Hindi ito one-sided lang, inaalaw pa rin ang gobyerno na mangolekta basta't ginagawa ito ng makatarungan at sumusunod sa proseso. Kumusta? Do you want more self-test questions? Follow the account and view the other videos. Maraming salamat!